Jared Kushner, isang pangalan na sa loob lamang po ng ilang araw, sobra na pong popular sa social media. Opo, dati po nababanggit po siya way back 2020, 2017 because sa kanyang ugnayan kay Donald Trump. Na alam naman po natin na si Jared ay asawa po ni Ivanka Trump, na anak ni President Donald Trump. Pero ibang klase ang escalation ng kanyang name ngayong mga nakaraang araw. I mean, as in araw, days lang. Hindi pa ako nagbibigay dito ng weeks, hindi pa ako nagbibigay ng months. Hindi nga weeks days pa lang ha. Araw pa lang po. Sobra na po yung pangalan niya na umuusbong sa sangkakristyanuhan. Again, uulitin ko, sa sangkakristyanuhan. Bakit naman po sa mundo ng sangkakristyanuhan siya nagiging popular? Sapagkat dyan sa mundo ng sangkakristyanuhan, pinag-aaralan ang aklat ng pahayag, ang Book of Revelation, ang katuparan ng mga natutupad na nga bang mga hula sa banal na aklat. Hindi po ako magbabanggit na si Jared Kushner ay ang Antichrist. No. That is not good because mauuwi tayo sa speculation pagdating ng ganyan. While para sa akin, wala naman po masama mag-speculate kasi nag-aaral nga po tayo. Hindi naman po ako maselan dyan. Maganda yung mga nag-speculate kasi talagang malawak ang kanilang isipan, malawak ang kanilang pangunawa. Kaysa naman doon sa hindi. Yung mga hindi nag-speculate, I doubt, baka hindi nag-aaral. Mas maganda na nag-speculate. Ako nakailang speculation na rin po ako nung araw. Pero, syempre, mas binabalik ko pa rin po yung sarili ko sa Word of God. Ganun lang po yun. Hindi po masamang mag-speculate. Huwag mo ikakahiya yan. Pero ibalik mo lang sa Word of God ang mga, pinag-aaralan natin. Okay? Ito po ang pinaka-safe na gawin po natin. Kasi, nung nakaraang linggo, alam naman po natin yung nangyari sa pandaigdigang balita, no? Nagkaroon na ng ceasefire sa Gaza. At ang balita ko nga po yung mga dating mga binihag, ewan ko lang po kung totoo parang pinakawalan na raw or something. I don't know, no? Pero may ceasefire na po, naganap po ang ceasefire, napakabilis po. And guess who? Guess who? Kung sino yung nasa likod nito? Jared Kushner. Bakit hindi si Trump? Bakit hindi rin si Ivanka? Bakit si Jared? Yan ang bagay na aaminin ko po, na i-intriga at na i-entertain po ako. Ay, sobra. Sabi ko nung gumawa ako ng vlog kay Jared Kushner 2 days o 3 days ago. 2 days ago kamo na. Hindi na ako gagawa uli. Pero sa nakikita ko pong escalation at ang pinakamagandang vlog tungkol kay Jared Kushner ay yung nandun po sa Wisdom. Panoorin nyo, Jared Kushner, Wisdom. Wisdom po yung pangalan ng channel. I love that channel. Ang dami kong natututunan sa Wisdom. Kaya nga po Wisdom Doon ako naiintriga. Bakit si Jared Kushner? At bakit may basbas ni President Trump si Jared Kushner? Alam mo sabi ni Donald Trump, alam niya ang kanyang gagawin. Naalala ko tuloy si Maria. Diba? Lumapit kay Maria yung nanay ng kinasal. Wala na silang alak. Ika ni Maria. O kaya ni Mama Mary, kamo na kung Mama Mary ang tawag mo. Sabi ni Mama Mary, wala na silang anong tawag dito? They don't have wine anymore, son. Woman, what is that to me? Ano Jesus? My time is not yet come. Babae, ano ba yan? Hindi pa dumarating ang aking oras. Then sabi ni Mary kay doon sa mga tao, gawin ninyo yung ipapagawa niya sa inyo. Parang ganun nakikita ko ngayon kay Donald Trump. Gawin ninyo yung pinapagawa ni Jared. Talagang may nakikita ako ritong pagkakahawig sa buhay ng Panginoong Hesus sa mga bagay-bagay na nangyayari sa paligid-ligid. Kaya nga lang po dapat ang mga mata po natin, lagi po natin siyang inililibot. Hindi lang po tayo nakatingin sa isang ganito, sa isang anggulo. Ilibot natin. Magmasid tayo. Inuutusan tayo ni Jesus na magmasid. Lalo na ngayon, end times na. Mas maganda yung gising ka. Okay?
Hayaan mo na kung sabi nag-i-speculate ka, paki nila. Basta importante, masaya ka sa ginagawa mo. Kung happy ka, wala silang pakialam doon. Hindi ba? So, yes. Si Jared Kushner, aside from that, tignan po ninyo yung kanyang background. Ang talino. Ang talino. Aba, nung nag-aaral po ako, maniwala po kayo sa akin, puro ko drop. Puro ko sabi nga sa akin, bopol daw ako noon. Hindi naman po ako bopol, kaya tamad akong mag-aral. Wala akong interest. Grabe. Nung nag-college ako, first year, alam niyo po ba, ang naipasa ko lang po 3. O inulit ko na naman yon. I mean, wow. Ganun po ako katindi noon na nag-aaral ako. Kaya hindi ko kalain na gagamitin ako ng Lord to have this ministry. Now, nagsasalita po sa inyo. Kaya, Lord, sabi ko, you are doing many things in such a mysterious ways. So, thank you, Lord, for using me. Okay? Nakapagtapos naman po ang inyong lingkod. Tayo po ay may degree ng management at meron pa tayong extra course na computer course na natapos po natin. Pero aside from that, no? Lalo na ngayon, hindi naman nauso yung computer ngayon. Lahat tayo naka-cellphone na ngayon. Sabi ko lang po sa inyo, namangha ako kay Jared Kushner kasi napakalayo po talaga nung sa akin kumpara sa kanya. Napakatalino niya. In fact, nung bata pa raw po siya, at the age of 24, 25, nakabili siya ng property somewhere in New York, no? Na may nakalagay daw na 666 according to them. Check nyo yung kanyang documentary, which kaya po ako gumawa nitong another vlog ni Jared Kushner kasi sobrang dami na po ng mga vlog sa kanya in a matter of days. In a matter of days. Kasi tignan po nito, kapag ka nangyari po kasing dumating na po yung Antikristo, nakalagay po rito sa Revelation chapter 13 verse 4. Ano to? So they worship the dragon who gave authority to the beast. And they worship the beast saying, who is like the beast, who is able to make war with him. No? So makikita po natin dito yung kapangyarihan po yung dragon si Satanas Pero iba naman po yung beast. Yung beast po yun ng Antichrist. Again, I am playing safe here. Hindi ko sinasabi na si Jared Kushner ang Antichrist. Pero, again, I would like you to make, to have a keen observation regarding what's happening around us lately. Sapagkat ito pong mga nangyayari po ngayon sa atin pong mundo, ay talaga po naman ang laki ng hawig sa nakalagay sa aklat ni Daniel. Yung alam niyo yung peace treaty, no? Yan po ay sabi nila nangyari na. Pero kung titignan naman po natin, balik naman po tayo sa eschatology, hindi po mangyayari yan habang nandito pa mga believers. At lalong for me, hindi pa rin ako convinced na si Jared Kushner ang Antichrist. Sapagkat the Antichrist will not arrive hanggat nandito pa sa mundo ang mga mananampalataya. Aalisin ni Kristo sa mundo ang mga mananampalataya. Pag tinanggal niya na, ayan tawag po doon, the rapture of the church, doon po lalabas yung Antichrist, doon magkakaroon ng peace treaty, doon may tatayo ang third temple, and then sunod-sunod na po yan. Ano itong nangyayari ngayon sa mundo? Ito po ang tinatawag nating taste test. Patikimski. Okay? May mga patikim si Lord na, at saka siguro para malaman din natin na kung gaano na yung kaalaman ng antas ng ating kaalaman sa end times, no? Lalo na ganyan, nagre-react tayo. Alam mo, the more na nagre-react ka sa mga bagay na nangyaring ganyan, the more na yung wisdom mo, the more na nandoon. And I would like to congratulate each and every people na nag-e-speculate, nagtitingin-tingin, nagmamasid-masid. Sapagkat natutupad po sa atin yung katotohanan na sinasabi ng Bible na naghahanap talaga tayo ng wisdom. Okay? And yes, continue that. Huwag kayong ma-discourage. Continue doing it, no? Malay ninyo, talagang nag-speculate kayo. Tapos malay nyo, ayun na nga pala. Malay nyo. Hindi ko sinasabing yun pero malay nyo. Di ba? Again, go back to the Bible. Magra-rapture muna bago lumabas ang Antichrist. Okay? The Antichrist will come.
The Antichrist will be revealed to the whole world, pero during that time, wala na po tayo. Na-rapture na tayo ni Jesus sa langit. God